Jesus is my life. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments, when Jesus shows a smiling face, there is sunshine in my soul. Magandang araw mga kabukid. Pasilong tayo dito sa anong klaseng damo ba to? Kasi masyadong mainit. Pinalabas natin yung ating mga alagang kambing at hinatid natin dito sa dulo ng Basakan, dahil doon sa bahay ay marami rin damo doon, pero maya maya tayo nagbabantay dahil makukulit yung mga kambing. Kinakain nila yung mga tanim na mga kapitbahay natin. So ayan, ang ating mga alagang kambing ay nandyan sa likod natin. Ayan, nandyan sila. Dito natin sila dinala para pasawa sila. So pag-usapan natin kung talaga bang ang pagbibitaw ng maaga ay nakakapag patay-tay sa ating mga alagang kambing. So bago yan ay may more verse of the day muna tayo. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. John 15 verse 5. Talatang yan ay sanay magamit natin sa ating pang-araw-araw, lalo na sa ating mga ginagawa. Kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoon ay talagang wala tayong magagawa. So sana magamit natin yan sa ating ginagawa sa buhay. God bless. So ngayon, kung balik tayo doon sa ating topic, talaga bang nakakapagpa-diarrhea yung pagbibitaw ng o papalabas ng mga kambing kapag maaga pa, o basa pa yung damo, o kaya ay mahamog pa? So kung ako yung tatanungin base sa aking mga karanasan, o nga pala ay ilang taon na rin tayo nag-aalaga ng kambing. So dati marami tayong mga alaga at pinambalik na natin dahil mahirap mag-alaga ng kambing na alaga lang, medyo lugi yung nag-aalaga. Tsaka mahirap din mag desisyon sa mga bagay-bagay kapag hindi ikaw yung may-ari. Siyempre pagdating sa mga gamot, sa mga maya-maya kahingi o anong mga kailangan ay hindi mo masulo yung desisyon. Iba sa kung yung sarili mong mga alaga talagang makadesisyon ka sa kung ano man yung iyong gugustuhin. Kaya sa awa ng Diyos nakapagpundar tayo ng ating mga sariling mga alaga ngayon. Yun nga lang, talagang balik muna tayo sa umpisa. Malaga ay nandiyan na sila ngayon, unti-unti nang dumadami sa awa ng Diyos. So ngayon, base sa aking mga karanasan ng unang mga taon ng aking mga alaga, akala ko dati kasi ang pag-aalaga ng kambing, pag itali mo dyan sa isang tabi, kaya mo balikan mo pagkahapon parang kalabaw at saka baka, okay na yun. So sa pag-aalaga natin ng ating mga alagang kambing, natuklasan natin na hindi pala ganun. Kailangan ng panahon at pagmamahal, lalo na kung alaga mo ay kambing. Madali sila magkasakit, di kagaya ng mga baka, kalabaw, di sila madali silang dapuan ng sakit. So yung tatanungin nyo kung talaga bang nakapagpatay-tae yung pagbitaw ng maaga, kung isipin ko, bibilangin ko yung nagka-diarrhea yung aking mga alagang kambing dati nung wala akong pakialam sa kanila, bibitawan ko kung maaga pa o ano. So mas maraming case ng diarrhea. Ngayon ay hanggat maaari iniiwasan na natin yung pagbitaw ng basa pa yung damo. Tae pa rin yung iba, pero hindi na ganoon kasing lala, madali na lang mawala at hindi na nga natin ginagamot. So yun yung masasabi ko kung base sa akin. Hindi ko alam sa iba, kasi sabi nila bakit yung mga kambing namin binibitawan namin, hindi naman sila nagtatae. Totoo, ibang ko sa kanila kung totoo yung sinasabi nila na hindi talaga nagtatae, pero sa akin na experience ko na mas madalas magtae
yung kambing kapag maaga natin binibitawan. Ating mga alagang kambing, hindi natin kailangan na bitawan sila ng napakaraming oras. Ang totoo niyan, sa aking mga alagang kambing, sa aking obserbasyon, kung mabitawan mo lang yung kambing mo ng 2 oras sa umaga, 2 oras sa hapon o kaya 3 oras sa hapon, talagang magaganda na yung katawan niyan. Busog na talaga sila. Kasi pag maaga mo sila binitawan, pagka busog na rin sila, hindi na rin sila mahinginain, higa-higa na lang sila. So mas maganda kung magbibitaw tayo kahit medyo tanghali na, mga alas 10 hanggang alas 12, tapos pagka alas 12, alauna naman hanggang alas 3, alas 4. So okay na yun, sapat na yung nakakain nila, lalo na kung mga bitaw sila. Yun base sa aking experience. So bakit mo isusugal yung kalusugan ng iyong alaga na mayroong nagsasabi na masama yung pagpapakawala ng ating mga alagang kambing kapag basa pa yung damo? Bakit mo pa susubukan kung pwede mo namang iwasan? Kasi kagaya niyan, masyado namang mahaba yung oras sa buong maghapon. Kahit 2 oras lang, 3 oras sa hapon, okay na yan. Masasabi ko na maganda na yung busog na yung ating mga alagang kambing base sa aking experience. So nandito yung ibang reference sa internet. Ganito yung paliwanag nila kung bakit nakakapag diarrhea yung basang damo. So screenshot nyo na lang dyan yung ating nire-research para mas maganda. Sana ay meron kayong natutunan sa ating maiksing usapan. Kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng video, ay follow mo yung aking FB page. Kung sa Facebook mo napanood o kung sa YouTube, ay pasubscribe sa ating channel para marami pa tayong pag-usapan sa mga buhay bukid, lalo na sa pag-alaga ng kambing. God bless sa ating lahat at sana maparami natin ang ating mga alagang kambing. Jesus is my life. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, with the peaceful, happy moments, when Jesus shows a smiling face. There is sunshine in my soul.